Alright, that's all for now. Dismissed, agad nang tinapos ni Draco ang meeting. Hindi na kasi siya makapag-concentrate ng maayos, sa mga dinidiscuss na report ng mga department heads ng bawat departamento ng kanyang kumpanya. Puro mukha na lang ni Cattleya ang kanyang nakikita. Hindi siya mapakali sa sobrang excitement, sa tuwing kanyang maiisip, na bukas lagi na niya itong makakasama. Makikitang nakayuko ang lahat ng mga empleyado, habang mabilis ang mga hakbang na nagsisilabasan ng conference room, sa takot na baka mapansin at mapagbuntunan pa ng galit ng kanilang boss. James. Yes boss. Ipaayos mo ang loob ng opisina ko. Gusto kong lagyan mo ng isa pang table sa loob. Doon banda sa makikita kaagad ng mga mata ko. Teka boss, para saan po ba yung isa pang table sa office nyo? Tanong nito habang nakakamot sa ulo. James. Ako ba ang boss o ikaw? Baka gusto mo nang magbakasyon, at mananatili sa bahay mo. Sabihin mo lang, ayoko ng secretary na masyadong maraming tanong. Biro lang boss, hehe, ngayon kaagad boss ipapaayos ko ang loob ng office mo, siya nga pala boss darating bukas si Sandra Montenegro, para pumirma ng kontrata bilang bagong model ng Del Fuego Airlines. Nakakunot noon na binalingan niya si James. Ikaw na ang baalang humarap sa kanya bukas. Si Dad naman ang may gustong gawin siyang modelo. Alam niya kung bakit si Sandra Montenegro ang piniling maging model ng dad niya. Dahil sa gusto nitong magkalapit silang dalawa, hanggang sa ito na ang mapili niyang pakasalan. Kababata niya si Sandra, at halos sabay na silang lumaki, at nag-aral sa Amerika. Kaysa isahang anak ito ng ka-business partner din nila sa negosyo, at matalik na kaibigan ng kanyang ama. Kahit ganun pa man, wala siyang pagtingin sa babae, dahil masyado itong liberated. Matagal na nitong binibigay ang sarili sa kanya, pero hindi niya ito pinapansin. Kaya mas pipiliin niyang si James na lang ang haharap dito bukas, para hindi masisira ang araw niya. Lumabas siya ng conference room, at direktang pumasok sa kanyang opisina, ngunit kakaupo niya pa lang nang mag-ring ang kanyang telepono. Hello Nanay Martha, napatawag ka. Si Cattleya, kumusta na ang pakiramdam niya? Na-excite niyang tanong sa matanda. Yan nga ang dahilan na tumawag ako sa iyo iho, kasi pupunta daw siya ng supermall. Sinabihan ko na antayin ka, pero ayaw talaga magpapigil. Umalis siya na hindi man lang nagpahatid sa driver. Baka hindi pa yun magaling at mapaano sa daan. Nag-aalala na wika ng matanda. Ako na ang bahala sa kanya Nanay Martha. Salamat. Pagkababa ng telepono, agad niyang tinawag ang kanyang secretary. James, ipahanda mo ang kotse. Aalis tayo ngayon din. Yes boss. Agad namang tumalima si James, upang ihanda ang sasakyan. Ano ba Cattleya, hindi mo ba sineseryoso ang trabaho mo? Pumunta ka dito ng half day, tapos magre-resign ka. Ano ta, hindi ko tatanggapin yan, sabay balik ng department manager, ng resignation letter sa kamay ni Cattleya. Pero sir, kailangan ko po talaga kasing mag-immediate resign. Sige na sir, payagan nyo na po ako. Ha? Nagpapatawa ka ba Cattleya? May protocol tayong sinusunod dito. You have to render your resignation within 15 days. E ano tong sayo? Pupunta ka dito tapos magpapalam ng ganun lang kadali. E di mag-awol ka na lang, pag-alit na sagot ng kanyang department manager. Kaya wala akong tiwala sa Cattleya na yan lumapit sa akin yan ang nakaraan ng hihiram ng pera, hindi ko pinahiram dahil wala akong tiwala, di nga ako nagkamali. Tingnan nyo magre-resign ang bruha, thank you na lang sana ang pera ko, kung nagkataon na pinahiram ko siya. Sa akin nga, nanghiram din yan pero hindi ko rin pinahiram, natakot ako baka hindi pa ako bayaran, buti na lang talaga at tama ang ginawa ko. Parang maiiyak si Cattleya, nang mapagtanto niyang siya ang pinag-uusapan ng mga kasamahan niya sa trabaho. Pilit niyang pinatatag ang kanyang loob. Kaya mo yan Cattleya, kaya mo. Muli niyang hinarap ang kanilang department manager, at sumang-ayon sa gusto nito. Sige po sir, pwede bang absent na lang muna ako ngayon, kasi alanganin na po ang pasok ko sa trabaho. Tatapusin ko na lang po ang another 15 days, bago ako mag-resign. Papasok na lang po ako bukas sir. At sinong nagsabi na papasok ka pa dito bukas? Lumingon ang lahat sa pinanggalingan ng boses. Napaawang ang kanilang mga labi, nang makita kung sino ang nagsalita.
Maging ang lahat ng mga kababaihan, ay hindi mapigilan ang sobrang kilig. Ang ibang mga customers naman ay napahinto sa pag-shopping, dahil sa isang big shot na pumasok sa loob ng mall. Naka-business suit ito, at sa likod niya ang may dalawang grupo ng bodyguard, na maigi lang nakamasid sa paligid, at nakaabang ng posibleng ipag-uutos ng boss nila. Shucks! Ang gwapo niya girl. Crush ko na siya kaagad. Mabuntis niya lang ako, okay na ako doon, kahit hindi na niya ako panagutan, wika ng isang sales girl na tumatalon-talon pa sa sobrang kilig, habang tinatitigan ang gwapong mukha ni Draco. Paano ka naman niya mabubuntis hindi ka naman kapansin-pansin. Ako siguro pwede pa, sabad naman ang kasama niyang sales girl, na may kakapalan din ang mukha sa make-up. Hoy, tumigil nga kayong dalawa dyan. Di ba kayo nagbabasa o nanunood man lang ng balita? Hindi nyo man lang siya kilala. Mahiya nga kayo sa mga sarili ninyo, saway ng isang ginang na customer, na nakarinig sa pag-uusap nilang dalawa. Ha? Bakit? Sino ba ang lalaking yan? Naku, mga laki sa bundok talaga kayo. Siya si Draco Del Fuego, ang nagmamay-ari ng sikat na Del Fuego Airlines at topmost hotel sa buong bansa. Kaya kayo, tumigil na dyan sa kakailusyon nyo. Hindi makapaniwala ang mga katrabaho ni Catlea sa narinig nila. Pero bakit nandito ang isang Draco Del Fuego sa loob ng mall? Hindi naman siya pumupunta sa mga ganitong mall, di ba? Nasa ganoon silang palaisipan, nang magsalita ulit si Draco sa harap ng manager. Kailangan mong tanggapin ngayon ang kanyang resignation letter, dahil hindi na siya babalik bukas. Pero sir, tawagan mo ang boss mo ngayon din. Sabihin mo gusto ko siyang makausap, pang-aagaw niya sa sinasabi nito. Kinuha kaagad ng department manager ang kanyang cellphone sa bulsa, at mabilis na tinawagan ang kanyang boss. Ipinaliwanag niya dito ang lahat ng nangyari. At nang sabihin niya ang salitang isang Draco Del Fuego ang naghihintay sa kanya, bigla itong napasigaw. Ano, Draco Del Fuego, bakit mo pa ako tinawagan? Sana binigay mo na ang gusto niya. Bakit mo pa ba ginagawang komplikado ang lahat? Hindi mo ba alam na siya ang may pinakamalaking share sa lahat ng mga mall dito sa bansa? Pupunta ako dyan ngayon din. Agad na namutla ang mukha ng department manager, dahil sa kanyang narinig. Nako, mawawalan na ba ako ng trabaho? Kinakabahan na asal niya sa sarili. Pagkalipas ng isang minuto, ay dumating na ang branch manager. Sumaludo kaagad ito nang makita si Draco. Sir, sorry for the inconvenience, nagkamali po yung tao ko, patay mali siya nitong paghingi ng tawad. No, wala namang mali sa kanya, dahil ginagawa niya lang ang kanyang responsibilidad. Ipinatawag kita since hindi naman siya makapag-decide ng maayos, it's better na sayo ko na lang sasabihin, since ikaw naman ang nagmamanage ng branch na ito. I want you to receive her resignation, sabay lingon kay Catlea, na kanina pa nalilito sa mga ginagawa niya. Hinawakan niya ito sa kamay, at hinhila palapit sa kanyang tabi. Draco, ano bang ginagawa mo? Saway ni Catlea. Binalingan siya ni Draco ng nakakapasong tingin. Woman, hindi ba sinabi ko na sayo na sa bahay ka lang, at magpapahinga? Hindi ka pa lubos na magaling. Ilang beses ko bang sabihin sayo, na huwag mo akong pakialaman sa mga desisyon ko. Kaya ko ang sarili ko, kaya huwag mo akong tretuhin na parang anak mo, na laging ikaw knight shining armor. Sa tuwing nagkakaproblema ako, inis na inirapan niya ito, bago tinalikuran at padabog na umalis. Kunot-noo nang sinundan siya ni Draco ng tingin. Sir, pwede bang magtanong, kung kano-ano niyo po si Catlea? Nagtataka ng tanong ng regional manager, na hanggang ngayon nahihiwagaan pa rin sa inaakto ng dalawa. She's my woman, and soon to be my wife, so I don't want her to work here anymore, understand? Sabay talikod nito, habang malalaki ang mga hakbang na sinundan si Catlea. Agad niyang hinawakan ang kamay nito, palabas ng department store. Napakamot na lang sa ulo ang manager, habang tinitingnan sila palabas na magkahawak kamay. Bumagsak na naman ang panga ng lahat na umaasa. Wala na pala tayong pag-asa kay Sir Draco, mukhang si Catlea ang type niya, mangyak-ngiyak na wika ng isa. Sana pinahiram ko na lang si Catlea ng pera noon, may dahilan sana akong makilala at makausap si Sir Draco. Ang gwapo talaga niya, nang hihinayang nasagot din ng isa.
Samantala sa loob ng sasakyan, ang daming tumatakbo sa isipan ni Katleya sa mga nangyari kanina. Mayroong naiinis siya kay Draco, parang lalo lang kasi nitong ginugulo ang buhay niya. Ayaw niyang isipin na may nararamdaman na ito para sa kanya, ngunit sa lahat ng mga magagandang ipinakita ni Draco sa kanya nitong mga huling araw, kailangan ba niyang umasa? Hindi pwedeng mahulog ang loob niya sa lalaki. Natatakot siyang masaktan. Kaya ayaw niya na munang isipin yun, hanggat hindi pa niya nakikita ang tunay niyang mga magulang. Agad siyang nakabawi nang marinig niya na nagsalita si Draco. Bakit ba atat na atat kang bumalik ng Supermall? Di ba sinabi ko na sa'yo, na wala kang ibang gagawin, kundi ang magpahinga na muna sa bahay? How sweet mo naman Mr. Del Fuego, pero hindi lahat ng gusto kong gawin, ay dapat ko pa na ipaalam sa'yo. Ano ba kita? Ano ba ako sa'yo? Wala tayong relasyon, para isipin ko pa ang magpaalam sa'yo bago ako umalis. Na-froze siya sa sagot ng dalaga, pero teka bakit iba yata ang sagot niya sa tanong ko? Bakit napunta sa kung anong relasyon mayroon kami? Sumilay ang pilyong ngiti sa kanyang mga labi, nang binalingan niya si Katleya. Ang tinatanong ko sa iyo Mrs. Del Fuego, ay kung bakit ka umalis. Imbes na nagpapahinga ka ngayon doon sa bahay. Bakit napunta sa relasyon natin? Pambubuking nito sa iniisip niya. Namula siya sa tanong nito sa kanya. Ibinaling niya sa labas ng bintana ang kanyang paningin, para maitago ang pagkapahiya. Huli na nang ma-realize niya, na hindi match ang naging sagot niya kanina, nag-o-overthink na naman siya. And besides, dapat pa bang tinatanong yan? Dagdag sa sinabi nito, sooner or later you will become my wife, at yan ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Ayaw kong may mga taong gawing appetizer ang buhay mo. Ganun. Kaya mo ipinangangalandakan sa lahat na soon-to-be wife mo ako. Mas lalo mo lang akong tinutulak sa sulok, para pagkainteresan nila ang buhay ko Paano ba naman kasi may isang Draco Del Fuego na hindi ko alam kung ano ang pumasok sa kokote niya, na ako ang pinagdiskitahan na pakasalan. Inirapan niya muna ito bago idagdag, alam mo Draco, hindi ka na nakakatulong. Dinagdagan mo lang ang problema ko Paano naman ako nakakadagdag sa problema mo? Ginawa ko nang ang madali ang lahat Isipin mo ha, kung hindi kita pinuntahan, siguro babalik ka pa doon bukas para magtrabaho. At least sa ginawa ko may rason ka, kung bakit ka mangre-resign ka agad diba? At saka bakit mo pa ba pinuproblema yan, kung ako lang ang masusunod tinanggal ko na sa trabaho yang manager mo na yan. Ayaw ko lang na makaramdam ka ng hiya, kaya mabait pa ako kanina. Okay. Kaya ang paghandaan mo ngayon ay ang pagiging personal secretary, at soon-to-be wife ko. Tumahimik na lang si Katleya.at nag-focus sa mga magagandang tanawin, na kanilang madadaanan habang nakadungaw sa labas ng bintana ng kotse. Hindi naman siya nananalo, kapag nakikipagtalo pa siya sa lalaki. Ito laging nasusunod. Tomas, sa daan mo itoon yang mga mata mo. Yes boss. Grabe talaga si boss. Akalain mo napapansin pa niya akong tumitingin sa kanila, mula sa rearview mirror, samantalang ang mga mata niya ay nakapako lang kay Katleya, habang nakadungaw sa labas ng bintana. In love na talaga si boss, hindi niya lang napapansin. Sa loob-loob ni Mang Tomas, habang nagmamaneho ng kotse. Di nagtagal huminto muna sila sa tapat ng mansion, habang hinihintay na tuluyang mabuksan ng dalawang guard ang gate para makapasok sila. Habang nasa loob ng kotse, ngayon lang si Katleya nalula sa sobrang lawak ng mansion. Pinagmasdan niya itong mabuti, at namangha siya sa kakaibang disenyo nito, na animoy parang palasyo ng Eden. Nakatayo ito sa gitna ng malawak na hardin, at napapalibutan ng iba't ibang naggagandahang bulaklak. Sa dulo ng mga halamanan, ay may nakita siyang maliit na lagusan, papunta sa may mga kakahuyan. Naintriga siya sa kung saan patungo ang lagusan na yon. May pumasok kaagad sa isip niya. Mamaya aalamin niya at babaybayan, kung saan papunta ang lagusan na yon. Bumaba siya kaagad sa kotse nang huminto na ito sa garahe, at dali-daling pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Sinundan na lang siya ni Draco ng tingin, alam niyang nag-a-adjust pa ang dalaga sa ugali niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone, at tinawagan si James. Hindi na niya ito pinasama kanina, dahil marami pa itong aayusin sa loob ng kanyang opisina. Hello boss, James may girlfriend ka na ba?
Nagtataka na tiningnan ni James ang kanyang cellphone, bago ulit binalik sa kanyang tainga. Boss, huwag mong sabihin may girlfriend na ako boss, kaya hindi na ako pwede sa'yo. Natataranta na sagot ni James, sa takot na baka ligawan ng boss niya. Isa ka talagang ulo James, ginawa mo pa akong bakla sa kasyungahan mo. Ang ibig ko na sabihin, kung nakaranas ka na bang ma-in love? Ha? Napakamot si James sa tanong ng boss niya. Syempre naman boss nakaranas na akong main love sa girlfriend ko ngayon, agad niyang sagot kay Draco. Ano ba ang nararamdaman ng isang tao pag nai-in love? Curious nitong tanong kay James. Syempre boss, malalaman mo na pag in love ka, kung sa unang kita mo pa lang sa kanya, parang sasabog na ang dibdib mo sa sobrang kaba, tapos lagi kang ni-excite na muli siyang makita at makasama. Lagi ka namang hindi mapakali sa tuwing hindi mo siya makikita. Gusto mong lagi siyang mapasaya, may akap, at kapag hinalikan mo na siya, pakiramdam mo, nakalutang ka sa alapaap at abot mo na ang langit sa sobrang saya. Ngunit ang mga sumunod na sagot ng kanyang boss, ang nagpaawang sa mga labi niya. James, bumili ka ng maraming magandang set ng mga pantulog ng damit. Bumili ka din ng mga dress, at kalimutan mo na, ako na lang ang bibili. Baka kung ano-ano pa ang bilhin mo, imbes na matuwa ang bibigyan ko hindi na lang. Pinatay na nito ang tawag, at inutusan ang driver na pumunta ng luxury mall. Habang sa kabilang linya, kunot noon na nakatitig si James sa kanyang cellphone. Nahihiwagaan na siya sa mga pinagsasabi ng kanyang boss. Ano kaya nangyari sa kanya? Wait, hindi kaya dahil in love na siya kay Katlea? Napakamot siya sa batok, at nagpatuloy na lang sa kanyang ginagawa. Samantala sa mansion, dahan-dahan si Katlea na lumabas ng kanyang kwarto, at maingat na bumaba ng hagdan. Nasa labas na siya ng hardin, nang makabangga niya si Mang Ador, isang hardinero sa mansion. Kayo pala Ma'am Katlea, naikwento kayo ni Martha sa akin, saan pala kayo pupunta ma'am? Magpapahangin lang ho ako dito sa hardin manong. Tatay Ador na lang ma'am. Yan kasi yung tawag sa akin ni Sir Draco. Sige ma'am, gusto mo bang samahan kita mag-ikot-ikot? Naku hindi bale na ho Tatay Ador. Ipagpatuloy nyo na lang po yung ginagawa ninyo. Ako na lang po ang bahala sa sarili ko. Ganun ba? Sige ma'am iwanan na muna kita. Mag-ingat ka ha baka madulas ka, ang lakas pa naman ng ulan kahapon. Medyo hindi patuyo ang lupa, pagpapaalala nito sa kanya. Sige ho Tatay Ador, salamat po. Inantay muna niyang makaalis si Tatay Ador. Saka mabilis na tumungo sa dulo ng mga halaman, at pumasok sa isang sekretong lagusan. Nang makapasok na siya sa loob, kaunti pa ang nilakad niya, bago tuluyang mamangha sa kanyang nakita. Mula sa kanyang kinatatayuan, makikita niya sa di kalayuan ang dalawang mataas, at magkabiyak na bato na nagpaligsahan ng tubig sa pag-agos pababa ng swimming pool. Para itong isang shower fall. Agad siyang naakit sa sobrang linas at linaw ng tubig, na nanggagaling sa itaas nito mismo. Ano kaya kung maliligaw siya? Namimiss niya na kasi ang sapa sa kanilang probinsya. Bigla siyang na-excite ng lamusong sa pool. Tumingin muna siya sa paligid. Nang mapagtanto niyang walang ibang tao, agad siyang naghubad ng kanyang damit, at ang panloob lamang ang natirang saplot niya sa katawan. Wow! Ang ginaw! Natutuwang sambit niya, nang tuluyan na niyang ilublob ang katawan sa swimming pool, na parang nagyayellow sa lamig. Hanggang leeg niya ang tubig, kaya patalon-talon siya sa pool, na parang batang naglalaro. Ilang taon na siya, pero parang gusto pa rin niyang bumalik sa pagkabata. Wala naman sigurong makakakita sa kanya dito, dahil maliban sa pagtatakip silim, marami namang nakapalibot na kahoy sa paligid. Di nga niya makikita sa labas ang mansion kaya alam niyang safe siyang maligo dito. Tumingkayad siya at nag-floating sa tubig, habang pinipikit ang kanyang mga mata. Ninanamnam niya ang agos ng tubig na galing sa itaas, at bumabagsak sa dulo ng pool. Kahit nasa gitna siya ng pool, ay ramdam pa rin niya ang tilamsik ng tubig sa kanyang katawan. Parang gusto niyang matulog, habang nakahiga sa tubig. Pwede kaya yun? Hindi kaya siya malunod, sa loob-loob niya. Samantalang inikat na ni Draco ang buong hardin, hindi pa rin niya makita si Katlea. Sabi ni Tatay Ador nandito lang daw si Katlea nagpapahangin Bulong niya sa sarili.
Mula nang dumating siya kanina, diretso niyang pinasok ang kanyang mga pinamili sa silid nito, at doon niya nalaman na wala ito sa kanyang kwarto. Pero saan naman kaya siya pumunta? Inikot ng kanyang paningin ang buong paligid ng mansion, at napansin niya ang isang lagusan sa dulo ng hardin. Kusa niyang pinagawa ang lagusan na yon, dahil mayroong shower falls yun sa loob ng kakahuyan. Ni-renovate niya ang paligid nito, at nilagyan ng swimming pool sa loob. Siya lang ang exclusive na naliligo doon. Hindi niya iyon pinapalinisan sa iba, dahil siya lang ang kusang naglilinis nito, hindi kaya doon siya pumunta. Tanong niya sa sarili. Binaybay niya ang lagusan, at nang makarating siya, ay agad siyang namangha sa kanyang nakita. Lagi siyang naliligo dito tuwing linggo, na wala siyang pasok, gayunpaman ngayon niya lang napagtanto na mas maganda pala tingnan ang shower falls na ito, lalo na pag may isang magandang diwata na nakapikit, habang palutang-lutang sa tubig. Hindi niya man lang naramdaman na may ibang tao na, sa paligid niya. Dahan-dahan din siyang naghubad ng damit, at boyleg shorts na lang ang naiwang sa pinyang panloob. Bigla siyang tumalon sa tubig, habang sumisigaw ng, "Ay kabayo!" Sa sobrang pagkagulat ni Katlea, ay nakalimutan niyang nag-floating pala siya sa tubig. Plano sana niyang tumayo mula sa pagkakalutang, pero hindi niya naabot ang talampakan ng swimming pool, kaya lumubog siya pailalim na nakatihaya, dahilan para makainom siya ng maraming tubig. Agad naman siyang pinangko ni Draco, at tinulungan siya na makaahon sa tubig. "Baby, okay ka lang?" Nag-aalala na tanong niya dito. Galit siyang tinapunan ng matalim na tingin ni Katlea. "Baby mo yang pagmumukha mo, nakakainis ka talaga. Bakit mo ba ako ginugulat?" "Ha baby? Di ko naman alam na may ugali ka palang natutulog sa tubig, kaya di ko na naisip na magugulat ka, akala ko kasi napansin mo akong dumating eh." Pagsisinungaling niya, habang buhat-buhat pa rin si Katlea. "Kahit kailan talaga Draco nakakabwisit ka. Ano pa ba ang pwede mong gawin sa akin, maliban na lang sa igulat ako ha?" Bigla siyang tumangala habang nagsasalita. Hindi niya inaasahan na yuyuko din si Draco, para humarap sa kanya. Aksidenteng naglapat ang mga labi nilang dalawa, dahilan para ma-froze sila sa isa't isa. Matagal silang nagtitigan, habang mangkalapat pa rin ang kanilang mga labi, at ramdam nila sa bawat isa ang lakas ng pintig ng kanilang mga puso. Ang usbong ng mainit at magkadikit nilang mga balat, ay lalong nagpadagdag ng kuryente sa kanilang sistema. Hindi na mapigilan ni Draco ang sarili niya. Gustong-gusto na niyang iparamdam sa dalaga ang init ng mga halik niya. "Katlea, will you marry me?" Paos ang boses ni Draco, habang binubulong ang mga katagang yun sa tainga ni Katlea. Parang malulunod naman sa kaligayahan si Katlea, habang nakayakap pa rin ang kanyang mga kamay sa batok ni Draco. Nagsitayuan ang mga balahibo niya sa katawan, nang maramdaman niya ang mainit na hininga nito, na dumadampi sa kanyang batok at tainga. Parang mayroong kakaibang sensasyon na bumabalot sa kanyang buong pagkatao, at nag-iba bigla ang ikot ng kanyang mundo. Nahuhulog na ang loob niya sa lalaki. Nararamdaman niya yun. Kahit anong pigil niya sa sarili, hindi niya magagawa dahil sa ngayon puso niya ang umiiral. Sa isang iglap tuluyan niyang nakalimutan ang kanyang plano sa buhay. Kahit mahirap itong magiging desisyon niya, susugal pa rin siya, umaasa siya na balang araw sabihin din ito sa kanya, na mahal na rin siya. Narinig niya ulit ang tanong nito sa kanya. "Please answer me, Katlea. Will you marry me? Are you willing to be beside me for the rest of your life?" "Yes, I do. I marry you, Draco." Nauuto at kinakabahan na sagot ni Katlea. Lumiwanag agad ang mukha ni Draco, nang marinig ang sagot ng dalaga. Siya lang ang nakakaalam na sobrang saya niya ngayon, dahil sa wakas magpapakasal siya sa babaeng dinidikta ng puso niya. Bigla siyang siniil ni Draco ng isang masuyong halik. Ang simpleng halik na yun ay mas lalong naging mapusok, at ginantihan din yun ni Katlea ng isang mainit at nagliliyab na halik. Ang halik ay tumagal, hanggang sa kapwa sila huminto, upang maglanghap ulit ng hangin. Nagyakapan sila sa isa't isa ng matagal, at dinama ang bawat pintig na nais ipahiwatig ng kanilang mga puso. Mga ilang minuto pa sila ulit na naligo sa pool, nagtatawanan at naghaharutan na parang mga bata. Hindi man niya sinasabi na mahal nila ang isa't isa, pero ramdam nilang dalawa na may umusbong na bagong pag-asa sa pagitan nilang dalawa. Naunang umahan si Katlea sa tubig,
at hinanap ang kanyang damit. Akmang bibihis na siya, nang ma-realize niya na mula pa kanina, wala pala siyang ibang suot kundi panty lang at bra. Diyos ko naman Katlea, ang syonga mo talaga. Umibig ka lang naging tanga ka na. Kumari pa siya ng takbo, at nagtago sa malaking punong kahoy at doon nagbihis. Sumilay ang ngiti sa labi ni Draco, nang makita niya ang reaksyon ng dalaga. Parang lalo itong mas maging cute sa paningin niya, kapag namumula. Di nagtagal, umahan na rin siya sa tubig, at nagsuot na rin ng kanyang damit. Nagtataka pa ang mga katulong, nang makitang magkahawak kamay pa sila, habang papasok sa loob ng mansion. Siya nga pala baby, pupunta tayo next week sa Del Fuego Mansion. Ipapakilala na kita kay Dad. Kaya be ready okay. Sabay akbay sa kanya. Dad, ipapakilala mo ako sa daddy mo. Di makapaniwala na tanong ni Katlea. Oo di ba kailangan na kitang ipapakilala, baka mamaya maunahan pa niya ako, at sa iba ng babae pa niya ako ipakasal. Oo nga pala, bakit ba niya nakalimutan na kaya pala siya inaalok ni Draco ng kasal, ay dahil sa term ng daddy nito. Parang may kung anong biglang kumurot sa kanyang puso, nang maisip niya ang tunay na dahilan, kung bakit sila magpapakasal. Gayunman, hindi na niya ito pinahalata. Okay, sa tingin mo magugustuhan kaya niya ako? Ang naging tanong na lang niya. Syempre naman, mabait ka at maganda, wala naman siyang maipipinta sa'yo, at sigurado akong magugustuhan ka niya. Masuyo siya nitong hinalikan sa kanyang noo. Don't worry baby okay. Halika ihahatid na kita sa kwarto mo, para makapagbihis ka na.